So good morning mga ka-dreamers, no? So may nagtanong sa atin mga ka-dreamers, si Sir, na graduating siya this month daw mga ka-dreamers. Ano daw ang mas prefer, mag-inter-island lang daw muna or mag-international na mga ka-dreamers? So para sa akin mga ka-dreamers, no, mas mabuti na mag-international na kaagad mga ka-dreamers, no? Huwag niyo akong gayahin na dumiretso talaga sa inter-island mga ka-dreamers, no? Hindi na talaga ako after recognition sa college. Hindi na ako pumunta sa Maynila para makipagsapalaran doon. Dumiretso na ako kaagad sa inter-island mga ka-dreamers, no? Which is yan yung big mistake din na ginawa ko, no? So para sa akin, mag-international na mga ka-dreamers, no? Ito yung gawin nyo mga ka-dreamers, no? After recognition nyo, try nyo mag-apply sa international na mga companies mga ka-dreamers, no? Bigyan nyo ng time yung sarili nyo na mag-apply muna sa international mga ka-dreamers, no? Bago kayo mag-inter-island. For example, bigyan mo ng time, kahit isang taon man lang, mag-apply ka ng international na companies mga ka-dreamers. Kasi dyan din naman tayo pupunta mga ka-dreamers, eh. So huwag ka munang dumiretso sa inter-island. Gawin mo yung second option lang mga ka-dreamers, no? So pag hindi ka talaga pinalad sa international mga ka-dreamers, so doon ka na mag-apply sa inter-island, kasi wala namang mali dyan sa inter-island, no? Pero ang kaibahan lang talaga, mas maganda pag diretso ka na sa international, kasi sobrang laki talaga ng diferensya, no? Lalong-lalo na sa sahod, lalong-lalo na pag kaditi ka dyan sa inter-island, parang hihingi na yung pagod mo. Pagod na pagod ka pa, wala ka pang allowance. Depende lang sa kumpanya, no? Merong iba magbibigay ng allowance, pero sa akin dati wala talagang allowance yung sa akin dati, no? Pagod lang talaga. Whereas kung dito ka sa international, magsasahod ka, may ano ka dito, kikitain ka. Medyo hindi naman masyado mataas, magre-range ng $300 to $700 yung sahuran mo dito kapag kaditi ka, at nakadepende din yan sa company. So malaking diferensya talaga, no? At malaking tulong rin kapag dito ka sa international kaagad, kasi makakaipon ka rin naman pang pa-BS mo. Kasi dyan sa inter-island, parang ginawa kasi yung sa mga companies dyan, eh. Kumbaga parang mindset nila ba, sila yung nangangailangan, tayo yung nangangailangan. So okay lang kahit walang sahod to, okay lang kahit ganito ganyan, pagod na pagod tayo, kasi mindset nila tayo ang nangangailangan. Pero dito sa international, may sahod tayo dito, no? Sa company namin magre-range ng 500 pataas yung sahod namin dito sa mga kaditi. So laking tulong, no? Malaking tulong na rin yan, nasa 25,000 above na rin yan. So malaking tulong talaga. And pangalawa, malaki din yung diferensya sa pagkain. Dyan sa inter-island, yung pagkain talaga, isang itlog sa umaga, tapos sa tanghali munggos na konti lang. Basta malaki talagang diferensya, no? Mas malaki yung budget dito sa international na pagkain compared dyan sa inter-island. So ang masasagot ko lang talaga, mas prepare sa mag-international ka na kaagad. Try mo munang mag-apply sa international companies. Kung hindi ka talaga pinalad, dyan ka na sa inter-island muna. Gawin mo lang siyang stepping stone, no? Para makapag-international ka. So yun lang mga ka-dreamers, no? Don't settle for less. Go for international na kaagad mga ka-dreamers, no? So kung wala talagang chance sa international, hindi pa pinalad, kasi swerte-swerte lang din naman yan, dyan ka na sa second option mo, yung inter-island. So yun lang mga ka-dreamers, fight for your dreams and don't give up.